Kamusta mga kapamilya? May kwento ako sa inyo na talagang nakakagulat. Alam ba ninyo na may oras sa araw na delikado para sa mga seniors na maligo? Isang 70 anyos ang namatay dahil sa simpleng paliligo lang. Akala natin, ang paliligo ay simpleng bahagi lang ng araw-araw na routine. Pero para sa mga taong lampas 70 years old, may isang oras sa loob ng araw na maaaring magdala ng matinding panganib o maging dahiran pa ng pagkamatay. Pakinggan ang kwento ni Stanley Peterson. Si Stanley ay 75 years old, malusog, aktibo, kayang-kaya pa ang sarili. Nag-ehersisyo, may regular check-up, at mabuting namumuhay mag-isa. Pero isang umaga, natagpuan siya ng anak niyang si Jennifer, walang malay sa sahig ng banyo. Walang bakas ng away o karamdaman, walang palatandaan ng aksidente, maliban sa isang bagay, naligo siya sa pinakadelikadong oras para sa isang senior citizen. Ayon sa mga eksperto, may isang partikular na oras sa araw kung kailan ang katawan ng matatanda ay pinaka-vulnerable sa pagkahilo, pagkadulas, at atake sa puso. Si Stanley, sa kasamaang palad, ay naligo sa oras na iyon na hindi niya alam na delikado pala. Ang masakit dito, pwedeng maiwasan ang nangyari kung alam lang nila ang tamang impormasyon. Baka buhay pa si Stanley ngayon. Kaya kung ikaw ay may edad na o may kilalang senior sa pamilya, huwag mong palampasin ang video na ito. Sa mga susunod na minuto, ituturo ko ang 7 dahiran kung bakit nakamamatay ang maling oras ng paliligo sa matatanda at ang eksaktong mga hakbang para maiwasan ito. Ang video na ito maaaring magligtas ng buhay. Ang pinakamapanganib na oras sa pagligo, hindi lahat ng oras ay ligtas para sa paliligo, lalo na kung lagpas 70 ka na. Ayon sa pananaliksik mula sa Harvard Medical School, ang oras sa pagitan ng 4 a.m. hanggang 8 a.m. ay itinuturing na pinakamapanganib para sa mga seniors na maligo. Sa panahon na ito, tumataas ng 80% ang risk ng pagkahilo, pagkadulas, at cardiac events. Pero bakit? Anong meron sa oras na ito? Ang sagot, morning surge. Habang natutulog tayo, bumababa ang ating blood pressure bilang bahagi ng normal na circadian rhythm ng katawan. Ngunit paggising, lalo na sa mga unang oras ng umaga, bigla ang tumataas ang blood pressure sa tinatawag na morning surge. Ang bilis ng pagtaas na ito, kapag sinabayan ng physical stress gaya ng mainit na tubig, pagtayo, at paggalaw sa banyo, ay maaaring magdulot ng biglaang hilo, pagkawala ng balanse, at maging heart attack. Isang malinaw na halimbawa ay si Doris Williams, 72 years old, dating guro. Sanay siyang gumising ng 5:30 a.m. at maligo agad ng 6:00 a.m. Isang umaga, habang nagsasabon siya, bigla siyang nahilo at nadulas sa shower. Nagkaroon siya ng bali sa balakang na naging dahilan ng ilang linggong confinement at matagal na therapy. Ang masaklap, walang nakakaalam noon na ang 6:08 a.m. shower niya na akala niya ay healthy routine, ang isa pala sa mga salarin. Ayon kay Dr. Richard Thompson, isang geriatric cardiovascular specialist, ang katawan ng matatanda ay hindi na kasing bilis mag-adjust sa biglaang pagbabago sa pressure at temperatura. Sa madaling araw, ito ang oras na pinaka-vulnerable ang puso, utak at balanse ng katawan. Iwasan ang shower sa pagitan ng 4:00 a.m. at 8:00 a.m. Kahit na nakasanayan mo na ito, tandaan, ang katawan mo ngayon ay iba na kaysa dati. Baguhin ang routine. Mag-shower sa pagitan ng 10:00 a.m. hanggang 12 noon. Sa ganitong oras, mas alerto na ang katawan, mas stable ang blood pressure, at mas ligtas ang physical activity gaya ng pagligo. Gumamit ng visual reminder. Maglagay ng sticky notes sa salamin ng banyo na may nakasulat na ligtas na paliligo 10 a.m. to 12 noon lang. Ipaalala ito sa mga magulang, lolo, lola, o senior na kasama mo sa bahay. Maraming seniors ang hindi pa rin alam ang panganib ng maling oras ng paliligo. Tandaan, minsan ang simpleng pagbabago sa oras ng iyong paliligo ay sapat na para maiwasan ang isang aksidente
o mailigtas ang isang buhay. Isa sa mga hindi masyadong napapansin pero napaka-importante na pagbabago sa katawan habang tumatanda ay ang kakayahang mag-adjust sa temperatura, lalo na sa biglaang init o lamig. Ayon sa American Journal of Geriatric Medicine, ang mga taong lampas 70 ay mas bumabagal ang thermoregulation ng katawan. Ibig sabihin, hindi na agad nakakabawi ang katawan kapag na-expose sa biglaang init gaya ng hot shower. Lalo na kung galing ka sa malamig na kwarto o bagong gising, kung kailan nasa pinakamababang core temperature ang katawan mo. Kapag pinatamaan mo agad ang katawan mo ng mainit na tubig habang malamig pa ang loob mo, ito ay maaaring magdulot ng cardiac strain. Isang biglaang stress sa puso na pwedeng mag-trigger ng arrhythmia, chest pain, o kahit heart attack. Ito mismo ang nangyari kay Albert Reynolds, 83 years old, retirado. Araw-araw siyang naliligo ng mainit sa shower bandang 6:30 ng umaga. Isang araw, habang nasa ilalim ng shower, bigla siyang nakaramdam ng mabilis na tibok ng puso, pagkahilo at panlalamig. Mabuti na lang at may kasama siya sa bahay na agad siyang nadala sa ospital. Ang diagnosis, near-fatal cardiac arrhythmia na pinaniniwalaang na-trigger ng biglang init ng tubig sa katawan niyang hindi pa handa. Ayon kay Dr. Amanda Chen, isang espesyalista sa geriatric thermophysiology, habang tumatanda, humihina ang kapasidad ng katawan na mag-adjust sa pagbabago ng temperatura. Ang hot shower sa madaling araw ay isang silent danger para sa matatanda. Gamitin lang ang lukewarm water, nasa pagitan ng 95 Fahrenheit hanggang 100 Fahrenheit. Hindi mo kailangang tiisin ang lamig, pero dapat iwasan ang sobrang init. Maglagay ng anti-scald device sa shower. Isa itong maliit na aparato na nagkokontrol sa init ng tubig para hindi ito lumampas sa ligtas na level. Mura lang ito at madaling ikabit. Pwede kang humingi ng tulong sa anak, apo o kapitbahay. Subukan muna ang tubig gamit ang braso bago pumasok sa ilalim ng shower. Kung masyadong mainit ito sa balat ng loob ng braso, mainit na rin ito para sa katawan mo. Iwasan ang paliligo sa sobrang aga kung kailan malamig pa ang katawan at mas mahirap mag-adjust. Tandaan, hindi mo kailangan ng steaming hot shower para maging malinis. Ang mahalaga ay ligtas kang makaligo nang hindi isinasapanganib ang puso mo. Ang simpleng pag-adjust sa init ng tubig, kahit ilang degrees lang, ay maaaring maging dahilan kung bakit mapapanatili mo ang kalusugan mo ng mas matagal. Kung isa ka sa maraming seniors na umiinom ng maintenance para sa high blood pressure pagkagising, tapos ay naliligo agad pagkatapos, mag-ingat ka. Maraming hindi nakakaalam na ang kombinasyon ng blood pressure medication at paliligo sa umaga ay maaaring magresulta sa isang tinatawag na double drop sa blood pressure. Ibig sabihin, sabay bumababa ang natural mong presyo ng dugo dahil bagong gising ka pa lang at ang epekto ng gamot ay nagsisimula na ring mag-peak. Kapag sabay na nangyari ito, humihina ang daloy ng dugo sa utak na nagiging dahiran ng pagkahilo, panlalambot o minsan ay pagkawala ng malay. At kung mangyari ito habang naliligo ka sa banyo na madulas, basa at walang katulong, pwedeng magresulta ito sa seryosong aksidente. Isang halimbawa nito, si Patricia Sullivan, 76 years old. Tuwing 6:30 a.m. siya umiinom ng gamot, tapos 7 a.m. ay naliligo na siya. Araw-araw niyang nararamdaman ang pagkahilo habang nasa shower, pero inakala lang niyang normal ito dahil baka hindi pagising ang katawan. Hanggang sa isang araw, muntik na siyang madulas habang hinuhugasan ang buhok niya. Dinala siya ng apo niya sa doktor. At doon ipinaliwanag ng kanyang cardiologist na ang kanyang routine ang may problema. Ang gamot niya, isang karaniwang BP medication, ay nagsisimulang umabot sa peak effect 1 oras matapos inumin. Kapag sinabayan ng init ng shower, ito ay nagpapababa pa lalo ng blood pressure. Matapos i-adjust ang kanyang shower time 2 oras pagkatapos uminom ng gamot,
Tuluyan nang nawala ang pagkahilo niya tuwing umaga. Sabi nga ni Dr. Michael Ramirez, isang eksperto sa geriatric cardiology, kapag pinagsabay ang epekto ng gamot at ang stress mula sa paliligo, lalo na kung mainit ang tubig, masyadong bumababa ang blood pressure ng matatanda. Ito ang dahiran ng biglaang pagkahilo o pagbagsak. Ihiwalay ang pag-inom ng gamot sa oras ng paliligo. Maghintay ng hindi bababa sa 2 oras matapos uminom ng blood pressure meds bago maligo. Gumawa ng simple at malinaw na schedule. Halimbawa, 6 a.m. inom ng gamot, 8:30 a.m. shower time. Kumonsulta sa iyong doktor, sabihin ang iyong current routine at itanong kung may mas ligtas na paraan o tamang timing sa iyong sitwasyon. Iwasan ang biglang pagligo pagkagising. Magpahinga muna, uminom ng tubig at hayaan ang katawan na mag-adjust bago pumasok sa banyo. Tandaan, ang tamang oras ng pag-inom ng gamot at tamang timing ng paliligo ay hindi basta routine lang. Ito ay usapin ng kaligtasan. Minsan, ang simpleng paghihintay ng 2 oras ay sapat na para maiwasan ang isang matinding aksidente. Ang banyo, isang lugar na tila ordinaryo sa karamihan, ay isa sa pinakadelikadong bahagi ng bahay para sa matatanda. Madulas ang sahig, makipot ang espasyo, at kadalasan kulang sa ilaw, lalo na sa madaling araw. Pero alam mo ba na ayon sa pag-aaral ng National Institute on Aging, 60% ang ibinababa ng visual clarity o linaw ng paningin ng mga taong lampas 70 kapag nasa madilim o mahina ang liwanag. Sa madaling salita, kahit may ilaw ang banyo, hindi na ito sapat sa paningin ng isang senior. Ang contrast sensitivity o kakayahang makakita ng kaibahan ng kulay, basa sa tuyo, madulas sa hindi, ay humihina habang tumatanda. Ito mismo ang hindi alam ni Gregory Harrison, isang 81 years old na retiradong postal worker. Sanay siyang gumising ng maaga at maligo bandang 5:00. Isang umaga, habang papasok siya sa banyo, hindi niya napansin na may manipis na tubig na naipon sa sahig. Walang kulay, walang tunog. Pag-apak niya, nadulas siya at bumagsak ng malakas. Resulta, bali ang kanyang balakang at matagal na rehabilitasyon. Sabi niya, kung nakita lang niya ang tubig, naiwasan sana ang aksidente. Ayon kay Dr. Sarah Johnson, isang geriatric ophthalmologist, habang tumatanda, hindi lang lumiliit ang mundo ng paningin, humihina rin ang kakayahan ng mata na makita ang detalye sa dilim. Sa banyo na kadalasang may mahina o indirect lighting, nagiging invisible ang mga panganib. Mag-install ng motion-activated lights. Ito ay mga ilaw na automatically nagbubukas kapag may gumalaw, kaya hindi mo na kailangang hanapin ang switch. Ilagay sa hallway papuntang banyo at sa mismong shower area. Gumamit ng non-slip mats na matingkad ang kulay. Iwasan ang mga kulay puti, beige o light gray. Mas mainam ang kulay na bright orange, blue o green na kitang-kita kahit mahina ang ilaw. Panatilihing tuyo ang sahig ng banyo. Gumamit ng microfiber floor mat sa labas ng shower area para hindi lumawak ang tubig sa sahig. Lagyan ng grab bars at shower chair kung kinakailangan para may mahahawakan ka kung sakaling mawalan ka ng balanse. Tandaan, hindi mo kailangang maghintay ng disgrasya bago kumilos. Ang simpleng pagdagdag ng tamang ilaw at tamang kulay sa loob ng banyo ay kayang magligtas ng buhay. Hindi mo kailangang magpalit ng buong banyo. Kailangan mo lang itong iangkop sa paningin mo ngayon. Ang mata ay humihina. Pero ang pag-iingat pwedeng palakasin. Alam mo ba na sa bawat paggising natin sa umaga, nasa estado na agad ng dehydration ang katawan natin? Sa loob ng 6 to 8 hours ng tulog, wala tayong iniinom, pinagpapawisan pa, at humihina ang fluid balance sa katawan. Lalo na sa mga lagpas 70 years old. At para sa mga seniors, ang dehydration sa umaga ay hindi lang simpleng uhaw. Ito ay isang tahimik na panganib. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Johns Hopkins Geriatric Institute, ang mga seniors na dehydrated pagkagising
ay may mas mataas na risk ng tinatawag na orthostatic hypotension. Isang biglaang pagbaba ng blood pressure kapag tumayo o gumalaw. Ngayon, isama mo pa ang init ng tubig mula sa shower at ang effort ng katawan na mag-adjust sa temperatura. Isang perpektong recipe ito para sa pagkahilo, panlalambot at pagbagsak. Ito mismo ang nangyari kay Leonard Sullivan, isang 77 years old na retiradong inhinyero. Sanay siyang maligo ng alas 6 ng umaga. Linggo-linggo nararamdaman niya ang pagkahilo tuwing nasa kalagitnaan siya ng paliligo. Akala niya ay normal lang ito dahil nagkakaedad na. Pero nang makausap niya ang kanyang geriatric doctor, nalaman niya na ang sanhi ay dehydration. Inirekomenda sa kanya na uminom ng isang basong tubig, 250 ml, 15 minutes bago maligo. Sinubukan niya ito at agad na nawala ang kanyang hilo. Simula noon, naging bahagi na ito ng kanyang umaga, inom ng tubig, hintay ng 15 minutes, saka maliligo. Ayon kay Dr. William Parker, isang eksperto sa geriatric hydration, maraming seniors ang nagugulat sa epekto ng simpleng baso ng tubig sa umaga. Ang katawan nila ay nasa critical dehydration state. Kapag sinabayan ng hot shower, bumababa ang pressure at blood flow sa utak. Delikado ito lalo na sa mga may edad. Uminom ng isang basong tubig, 250 ml, 15 minutes bago maligo. Hindi kailangan malamig, room temperature o maligamgam na tubig ay sapat na. Maglagay ng water bottle sa tabi ng kama o sa may lavatory para hindi mo makalimutan. Gawing bahagi ng iyong bagong umagang routine. Iwasan ang paliligo ng hindi kumakain o umiinom. Mainam na mag-hydrate muna bago ilagay ang katawan sa init at pressure ng shower. Kung umiinom ka ng maintenance meds sa umaga, mas lalo kang prone sa dehydration. Kaya ang hydration bago maligo ay hindi optional kundi mahalaga. Tandaan, hindi lahat ng pagkahilo ay dahil sa edad. Minsan, isang baso lang ng tubig ang pagitan ng aksidente at kaligtasan. Sa bawat umaga, bago ka pumasok sa banyo, tanungin mo ang sarili mo, nainom ko na ba ang tubig ko? Ang simpleng tanong na yan ay maaaring magligtas ng buhay mo. Sa mga aksidente, oras ang kalaban, lalo na kung senior citizen ka at mag-isa sa bahay. Alam mo ba na ayon sa emergency medical reports, ang mga insidenteng nangyayari sa pagitan ng 4:00 AM at 8:12 AM ay mas matagal bago marespondihan dahil karamihan sa mga tao ay tulog pa. Ito ang hindi alam ng maraming matatanda. Kahit mabilis kang bumagsak o mawala ng malay sa shower, hindi ibig sabihin ay may tutulong agad sa'yo. At ang delay na iyon, kahit ilang oras lang, ay pwedeng magdala ng matinding komplikasyon tulad ng hypothermia, pagkabali ng buto o pagkamatay. Isang malungkot na halimbawa nito ay si Beatrice Harper, 73 years old, isang balo na mag-isang namumuhay. Araw-araw siyang naliligo ng 5:05 AM bago pa sumikat ang araw. Isang umaga, nadulas siya sa loob ng banyo at hindi na makagalaw. Basa, nanginginig, at walang cellphone malapit sa kanya. Hindi siya natagpuan hanggang 9:00 AM, halos 4 na oras siyang nakahandusay sa sahig, basa at nanginginig. Ayon sa doktor, kung nahanap siya ng mas maaga, naiwasan sana ang severe hypothermia at ang komplikasyon sa kanyang kaliwang balakang. Simula noon, nagpatulong si Beatrice sa apo niya para mag-install ng waterproof emergency button sa loob ng banyo. Nag-set din sila ng daily check-in call tuwing alas 9 ng umaga para siguradong may mag-aalerto kung sakaling hindi siya sumagot. Ayon kay Dr. Emily Rodriguez, isang emergency trauma specialist, maraming seniors ang nalalagay sa panganib hindi dahil sa aksidente mismo, kundi dahil walang nakakakita o nakakaramdam agad ng nangyari. Mag-install ng waterproof emergency call button sa loob ng banyo. Ito ay mga device na pwedeng pindutin habang naliligo kahit basa ang kamay para magpadala ng alerto sa cellphone ng pamilya mo. Gumamit ng wearable emergency device, bracelet or pendant na may panic button
na laging suot tuwing gising ka o maliligo. Mag-schedule ng regular check-in call sa anak, apo, kapitbahay o kaibigan. Isang simpleng good morning text o tawag bawat araw ay sapat na para malaman nilang ayos ka. Iwasan ang paliligo sa oras na wala pang gising sa bahay. Maghintay ng umaga kung kailan aktibo na ang mga tao sa paligid mo para may makakaramdam agad kung may emergency. Tandaan, ang buhay ay hindi nasusukat sa lakas kundi sa antas ng paghahanda. Huwag mong hayaan na ang katahimikan ng madaling araw ang maging dahilan ng tuluyang pananahimik. Ngayong alam mo na, kumilos ka na agad bago mahuli ang lahat. Kahit gising na ang katawan mo, hindi ibig sabihin gising na rin ang utak mo. At sa mga seniors na lagpas 70, ito ay hindi basta-bastang pag-aantok lang. Ito ay scientifically proven decline sa cognitive function tuwing madaling araw. Ayon sa mga neurologists mula sa Stanford University, ang mga taong edad 65 pataas ay may 30% na mas mabagal na reaction time at decision-making ability sa pagitan ng 4:00 a.m. hanggang 8:00 a.m. Ito ang tinatawag na low cognition window kung kailan ang utak ay hindi pa lubusang alerto at mahina sa pagtukoy ng panganib. Ang epekto nito, maliit na pagkakamali, pwedeng mauwi sa malaking disgrasya. Isang malinaw na halimbawa ay ang nangyari kay Franklin Wilson, 79 years old. Isang umaga, bandang 6 a.m., naligo siya gaya ng nakasanayan. Pero habang nagsa-shower, hindi niya agad napansin na umiinit ng sobra ang tubig. Hindi niya naramdaman na napapaso na pala siya sa balikat at likod. At nang ma-realize niya ito, huli na. Kinailangan siyang dalhin sa ospital para gamutin ang second-degree burns. Pagkatapos ng insidente, sabi ni Franklin, "Kung tanghali nangyari yon, malamang naramdaman ko agad. Pero parang lutang pa yung utak ko nung umagang yon, hindi agad nag-register na mainit na pala." Ayon kay Dr. Jonathan Miller, isang neurologist na eksperto sa circadian rhythms, ang utak ng matatanda ay mas mabagal magproseso ng sensory signal sa madaling araw. Kaya mas mataas ang chance na hindi nila mapansin ang biglaang init, dulas o panganib sa paligid. Ischedule ang paliligo sa oras na pinaka-alerto ka. Karaniwang sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Sa ganitong oras, mas malinaw na ang isip mo, mas mabilis kang mag-react at mas aware ka sa paligid. Iwasan ang paliligo pagkagising pa lang. Maghintay ng kaunti, mag-breakfast, maglakad-lakad, uminom ng tubig para gising na rin ang utak bago ka pumasok sa shower. Gumamit ng shower timer. Ito ay simple, ngunit mabisang paraan para maalala mong i-check ang init ng tubig at hindi ka masyadong magtagal sa loob, lalo na kung gumagamit ng heater. I-test muna ang temperatura ng tubig gamit ang braso o siko. Huwag dumiretso sa ilalim ng shower, lalo na kung medyo antok pa ang pakiramdam mo. Tandaan, hindi lang muscle ang bumabagal habang tumatanda, pati utak. At kung hindi mo ito bibigyan ng pansin, pwede kang mapahamak dahil sa mga bagay na hindi mo agad naramdaman o napansin. Ngayong alam mo na, ayusin mo na ang shower schedule mo. Bigyan mo ng pagkakataon ang utak mong magising bago mo ilagay sa panganib ang katawan mo. Ngayong narinig mo na ang 7 dahilan kung bakit ang simpleng paliligo sa maling oras ay delikado para sa mga seniors, siguro napagtanto mong hindi ito basta-bastang issue. Oo, hindi masama ang maligo ng maaga, pero kung ikaw ay lampas, 70 years old, at ang katawan mo ay mas sensitibo na sa biglaang init, sa pressure ng tubig, sa epekto ng gamot, o sa kakulangan sa tulog, ang maagang shower ay maaaring magdulot ng panganib na hindi mo inaasahan. Ang mga kwento ni Stanley, Doris, Albert, Patricia, Gregory, Leonard, Beatrice, at Franklin ay paalala sa ating lahat. Isang simpleng routine lang, kung mali ang timing, pwedeng ikabagsak, ikasugat o ikamatay. Pero ang maganda rito, lahat ito ay kayang iwasan.
sa pamamagitan ng pag-adjust ng shower time sa 10:00 a.m. to 2 p.m., pag-inom ng tubig bago maligo, paghihiwalay ng gamot at shower routine, pagdagdag ng ilaw, non-slip mats at emergency devices, may iwasan natin ang mga trahedya sa loob ng banyo. Kaya bago matapos ang video na ito, gusto kong itanong sa'yo, anong isa sa mga nabanggit ang kaya mong simulan bukas? I-comment mo sa baba ang safe shower, safe buhay kung committed ka na baguhin ang routine mo para sa kaligtasan mo o ng mahal mo sa buhay. At kung may kilala kang senior na naliligo ng maaga, ay share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito ang magligtas ng buhay nila. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang elderly safety tips na hindi mo basta maririnig kahit saan. Maging maingat, maging handa. Buhay ang pinag-uusapan.